meron na naman po tayong mainit na usapin dito sa buong mundo ng Trump tariff. Sa loob ng halos isang dekada, naging sentro ito ng mga negosasyon at tensyon sa pagitan ng iba't ibang bansa at ng US. At ngayong may 90-day deadline na inilabas si US President Donald Trump, marami ang nag-aalab sa pag-aabang kung ano ang susunod na hakbang ng mga bansa gaya po ng India at saka Malaysia. Ngayon, ang balitang bumida ay ang malakihang concession o sakripisyo na iniaalok ng India sa Amerika. Isang napakalaking galaw po na pwedeng magbago ng direksyon ng global trade. At oo, pati ang galaw ng mga market kasama na si Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Kaya, yan, ano nga ba ang ibig sabihin nito? At ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga ordinaryong Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano nga ba ang Trump tariff at bakit po ito naging malaking issue. Ayan. Ito po yung pinakaugat ng usaping ito. Noong ngayon pong panahon ni US President Donald Trump, ay siya po ang nagpasimula ng isang agresibong trade war. Layunin nito na protektahan ang mga produkto ng Amerika laban po sa murang imports mula sa iba't ibang bansa tulad po ng China, India at iba pa. Ngayon is paano nga ba niya ito ginawa? Yan, ginawa po niya ito sa pamamagitan ng pagpataw ng mataas na tariff or buwis sa mga inaangkat na produkto papasok sa US. Ang tawag po dito ay binansagan po itong Trump tariff. Pero dahil dito, hindi lang mga bansang apektado ang nagalit. Pati ang global market ay nayanig. Bumaba po ang stock markets, bumagal ang ekonomiya ng ilang bansa, at syempre, naapektuhan din ang crypto market. Ngayon is ano ang malaking sakripisyo ng India sa trade war? Yan, ngayon sa gitna po ng trade tension na ito, pumayag ang India na mag-alok ng 0% tariff o libreng buwis sa mga produktong tulad ng pharmaceuticals, steels at saka auto parts kung gagawin din ito ng Amerika. Ito ay tinatawag na zero to zero deal. Sa simpleng paliwanag, parang sinasabi po ng India na tatanggalin namin ang buwis kung tatanggalin ninyo rin. Ayan. Isa po itong napakalaking hakbang dahil hindi po biro ang kita ng gobyerno sa mga tariff na ito. Ibig sabihin, handa po ang India na magsakripisyo para lang bumalik sa maayos na ugnayan sa US. Ayon po sa Bloomberg, isa sa mga dahilan kung bakit porsigido ang India ay dahil malapit na po ang deadline ng 90-day tariff pause na ipinataw ni Pangulong Trump. Matatapos na kasi ito sa July 8, 2025. Kaya nag-uunahan ang mga bansa na makipagkasundo. Ngayon, ang sunod naman na katanungan natin dito is paano naman sumali ang Malaysia sa usapin? Yan, hindi rin nagpahuli ang bansang Malaysia. Gaya po ng bansang India, nag-alok rin ito ng zero tariff sa ilang produkto bilang hakbang para makuha ang pabor ng Amerika. Kaya lang, habang nakikipag-negosasyon sa Malaysia, binawasan nito ang forecast ng kanilang economic growth. At bakit? Dahil po sa uncertainty o hindi kasiguraduhan sa resulta ng trade war. Ibig sabihin, kung gusto nilang sumali sa magandang usapan, hindi nila alam kung saan ito patutungo. Kaya naghahanda na sila sakaling hindi maging pabor sa kanila ang resulta. Yan. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang global markets dahil po sa Trump
tariff. Yan. Ngayon patuloy po ang tensyon. Ramdam na ramdam. Yan, ramdam na ramdam po ito sa global stock market. Sa sobrang takot ng mga investors, bumaba po ang mga major indices tulad po ng S&P 500. Yan, bumagsak po siya ng negative 0.29%. Ang Nasdaq Composite, bagsak rin siya ng negative 0.42%. At ang Dow Jones ay bagsak naman ng negative 14.71 points. Yan, hindi lang yan. Maging si Bitcoin ay nadamay rin. Sa loob lamang ng 24 oras ay bumagsak siya ng 1.21% at umabot ito sa presyo na 94,441.46. Makikita natin dito kung gaano po ka-sensitive ang crypto market sa mga international events tulad po ng trade wars. Ang mga investors na hindi po tiwala sa stability ng global market ay umaatras at ang resulta, nagkakaroon po ng panic selling. Ngayon is ano naman ang papel ng China sa trade war na ito? Yan, tulad po ng inaasahan, malaki ang papel ng China dito. Matagal na rin silang sangkot sa trade war kontra sa US. Palitan ng taas ng buwis ang naging laban nila. Pero ngayon, may magandang balita rin. Nagdesisyon na po ang China na tanggalin ang tariff sa 18 products mula sa US. Isa itong sinyales na baka humupa na ang tensyon. Posibleng ito na ang simula ng positibong pagbabago sa trade relationship ng dalawang higanteng ekonomiya. Kung tuloy-tuloy po ang ganitong galaw, posible rin na gumaan ang inflation sa buong mundo at magkaroon na ng mas magandang daloy ng produkto at presyo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan mga ka-crypto, alam nating lahat na ang galaw ng market ay may direktang epekto sa presyo ng cryptocurrencies. Kaya kung maganda po ang takbo ng negosasyon sa Trump tariff, posibleng umangat si Bitcoin at ang mga altcoins tulad ni na Ethereum, XRP at saka Solana. Kapag bumaba po ang global inflation at naging mas open ang kalakalan ng mga bansa, mas maraming investors ang magkakaroon po ng kumpiyansa. Mas maraming pera ang papasok sa crypto market. Posibleng mag-pump din ang presyo ni Bitcoin. Sa bilang banda, kung hindi po magkasundo ang US, India o China, asahan po natin ang market uncertainty. At gaya po ng laging nangyayari, si Bitcoin at mga altcoins ang unang-unang tinatamaan. Kaya bilang isang Pinoy trader, kailangan po nating maging updated sa mga ganitong balita. Mahalaga ito para sa ating technical analysis at saka fundamental strategy. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang hakbang na ginawa ng India ay isang matapang na galaw. Ipinapakita po nito na handa silang makipag-kompromiso para sa mas malaking layunin. At yan po ay ang pagbuti ng kanilang ekonomiya. Kung tuloy-tuloy po ang ganitong positibong direksyon, malaki ang posibilidad na maging mas matatag ang global market. At syempre, kasama na rito ang crypto market na ating ginagalawan. Bilang mga Pinoy crypto investors, hindi natin dapat maliitin ang epekto ng mga ganitong balita. Maaring hindi ito direkta, pero ang dami po ng galaw ng market ay nakasalalay sa ganitong mga desisyon ng malalaking bansa. Kaya lagi tayong maging mapanuri, maging updated, at higit po sa lahat, huwag pong pabigla-bigla sa pag-trade. Dahil minsan, ang galaw po ni Trump o ni Xi Jinping, yan, ay mas malaki pa ang epekto kaysa sa anumang technical pattern sa chart. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.